Hello vlog. So ngayon ako ay magpapalit ng bulb guide. Bulb guide. At papalit na rin ako ng bagong block. Ka-install na. Ngayon hinihintay ko pa yung aking order dahil yung aking nabili ay hindi pala kasya. Kaya nakahanga ang aking motor ngayon, hindi magamit. Kumusta mga sir? So wala pala sa piston ng usok. Wasak na pala ang aking valve seal. At nasira yung aking inner spring. Pakita ko pa ba sa video? Videoan pa ba natin yung katangahan? Sige, tignan natin. Tara. Pwede yung mas maikli. Hello vlog. Meron ako nabili dapat na pamalit. But masyadong mataba ito, hindi kasya. So yung kasya, kasukat nito, yung stock ay Mio. Ang pinagkaiba lang, no? Mas maikli yung dito, yung sa salpakan ng valve seal. Yung sa Mio, mas maikli yun. Mas mahaba ito. Bali, kung mag-install tayo ng high lift cam, mas maganda to dahil may clearance para sa valve seal, no? Bali, dalawang beses na ako nasiraan ng valve seal dito sa exhaust side. Sa intake side okay lang, so kasi tinabas ko na yung sa may retainer. Hello vlog. So, ito ay istorya ng isang ignorante. Bali, may relation pala ang pagsira ng valve seal sa valve leaf. Bali, pag mataas yung camshaft na nilagay mo, yung cam leaf, ay tumatama itong retainer. Ay, naglag. Yung retainer, tatama dyan. So, kailangan mong gumawa ng mga ilang adjustments, sukat-sukat. Hindi pwedeng hindi susukatin, mga kaibigan. May mga pagkakataon na yung ating mga tensiometer ay hindi gagana. Example. So, ninipisan ko na itong retainer na ito para magkaroon ng clearance. Pero itong exhaust side,
Lagi ako nasisira ng seal. Bali, nagtagal naman, no? Pero sa, bali, nung una, malambot yung spring na kinabit ko. Pangalawa, okay na. Kaya lang, nasira yung inner spring. Tingin ko dahil, nasira yung seal. Tumama yung inner spring doon at, saka naputol yung inner spring. Ngayon, tingin ko may kinalaman yung init, no? Nung sa exhaust side. Kasi yung intake, kahit anong RPM, hindi nasisira eh. Pero dito sa exhaust side, may kinalaman yung init, no? Kung ba't nag-fail yung double spring na valve seal. Itong mga ganito. Nasisira. Ngayon yung ipapalit ko ay ito, yung hindi double, single spring lang. Sabi-sabi ay mas matibay daw ito talaga kumpara dito. No, nasira lang to nung nung nag-experiment ako dun sa carburetor. Nilitan ko yung main jet para tumipid sa gas. Pero nakita ko rin yung reading ng plug, puti talaga. So overheat talaga ron dito sa exhaust side. Thermal expansion ba, guys? Alam nyo yun, thermal expansion. Pag sobrang init, namamaga yung mga bakal. Iyon yun. So, ibabalik ko sa dati yung aking main jet. Hindi pwede yung 122 pababa na main jet sa akin. Kailangan 125 pataas. Carb. Hello, carb. Sinabayan ko pa nung velocity stock, so mas maraming hangin talaga, so nag-lean talaga kasi mainit. Actually, lean is saktong gas, kaya lang sa pinakasaktong gas nandun din yung pinakainit. Kapag nagdagdag ka ng konting gas, so tinatawag nating rich, yun yung may sumasalo ng init, kumbaga may nag-absorb ng heat, kaya mas okay siya. Pero kung sa tipid ng gas, sa lean talaga, no, kaya tayo may mga oil cooler and liquid cooler para makapag-lean tayo ng makina. So, kung masosolusyonan natin yung cooling system, pwede tayo mag-lean para eksakto talaga yung consumption, no, ng gas. Pero since hindi naman tayo radiator, liquid cooled, oil cooled lang natin makina, dapat medyo i-reach talaga natin kapag medyo upgraded, no, or may extrang performance kang inad.